Good evening po sa inyo, Miss Chiki, kasamang Ed at kasamang Joey. Ay po. Sir, ano muna? Reaction muna dun sa sa sinampang perjury case ni Mans Carpio. Alam niyo po, no, hindi ko nga maalala kung na-mention ko si Man Scarpio dun sa testimony ko noong April 22. Pero ito po yung nakakapagtaka rito. Kasi yung magkakapatid na Duterte, kasama si Hanilet, sila yung inakusahan ko na tumanggap ng pera mula sa drug lord na si Sammy Uy. Pero hindi sila yung nagrereklamo. Di ba? Ngayon ito siya, si Mans Carpio, hindi ko nga maalala eh. If I ever mentioned him at all. But sigurado ko wala yan. It's just another harassment case. At haharapin ko yan pag nakuha na. Baka sir by proxy yung Yun na nga po, di ba? Bakit hindi yung asawa mo yung nag-file niyan? Di ba? Kung hindi totoo yung sinabi ko, dapat si Sarah mismo nagsabi na hindi totoo. Kasi siya yung sinabihan ko, tumanggap siya ng 22 million pesos mula sa isang drug lord. Ito, check it po yun. ito po yung si Sammy Uy. Yes. Opo. Ano po? Dadako ko sa iba. Yes. Marami mong gustong itanong. Go, sige, go Oo, lang. sige, go, Bok. Sir, napag-usapan din namin si Bato kanina i-segue ko din sa inyo. Kasi ang sabi ng abogado ni Bato, hindi naman daw totoong armed and dangerous si Senator Bato. Pero at the same time, napag-alaman namin na 118 ng kanyang licensed firearms. Powerful firearms. And it turns out, upon perusal dun sa dokumento, yung sa listahan ng mga approved firearms for release to Bato, 14 sa kanila in-release itong Marso lamang. March 5 and March 6 of 2026. In other words, these were released 5 months since Bato has been in hiding at hinahanap ng mga otoridad. Approved and released, hindi lang approved, pati released kasi nakalagay sa dokumento, released na eh. What do you think of that? Is that unusual or is that par for the course? Well, ganito po. Since sealed warrant yung nakuha nung November, bigyan na natin ng benefit of the doubt yung mga nag-issue ng license na yan. Pero ngayon, dapat na alam na nila na may valid warrant, dapat ora mismo canceled lahat yung lisensya na yan. At dapat kino-confiscate na ulit nung PNP isa-isa yung mga 118 firearms na yan. Meron silang authority to go to the different houses nito ni Bato para i-retrieve yung 118 firearms na yan. Kasi loose firearms na yan basically. Ganun ba sir? Is it considered loose firearms na? And how does that work? Pagka kinancel mo na kasi yung license dahil pugante na siya eh. 'Di ba? Pwede niyang gamitin 'yan laban sa mga otoridad. So kailangan cancelahin 'yan. Hindi naman pwedeng pugante siya tapos madaan sa checkpoint. Sasabihin niya, hindi, lisensyado ito mga to. Hindi, kasama yan dun sa status niya na fugitive, na canceled lahat dapat niyan. Tapos, by being canceled, technically loose firearms na yan. So, pwede nilang puntahan yung mga bahay ni Bato at i-retrieve yung na yan. In fact, that can be a basis for the issuance of search warrants sa iba't ibang mga bahay ni Bato de la Rosa. Pero sir, who does the canceling? Is it the Interior Secretary, the PNP Chief, the FEO Chief? Who is supposed to be in charge of this in deciding, make the decision? Pwedeng yung PNP Chief. Without any orders, motu proprio, niya yan, papakancel niya, utusan niya yung Firearms and Explosives Office na hindi lang cancelahin, kung hindi utusan na i-retrieve yung 118 firearms na yan. At kung kailangan nga nila mag-issue ng search warrant sa mga bahay ni Bato para kuhanin yan, pwede.
Maganda nga, ganun ang gawin nila para talagang marami pa sila makikita sa mga vault ni Bato Mhm. doon sa mga bahay nila. Ako po, huling sundot na lang. Ito sir, kasi I raised that question as to whether it was appropriate for PNP to approve 14 additional firearms as late as March of this year. Kasi as early as November of 2025, hinahanap na raw ng administrasyon, including the Interior Secretary, si Bato. I know he disappeared voluntarily. I put that in quotes. Voluntarily kasi nga it's a sealed warrant. Pero at the same time, hindi ba dapat na flag na yan ng administrasyon at ng PNP na teka, in hiding itong isa at hinahanap ng Interior Secretary pero aaprubahan mo ang 14 na panibagong permit Additional, yeah, na additional. kasama dyan may Galil, may Armalite, may M4 and so on down the line. Ako, I totally agree with you, Ed. Kasi alam na, kumaga parang alam na nung mga nasa otoridad na nagtatago siya. Alam na nila kahit na hints na merong warrant, di ba? Kaso nga, kumaga kahit bigyan mo na ng benefit of the doubt na hindi nyo alam nung panahon na inisyo nyo yan. Kasi iniisip nila, senador pa rin ito, wala pa naman sila nakikitang warrant per se. Kasi alam mo yung sinasabi ni John Vic na hinahanap niya, hindi naman niya hinahanap eh. Alam na nga nung kapatid niya eh. 'Di ba? Si Ombudsman Boying Rimullas, siya yung nag-leak niya na may warrant. Siya, alam niya na yon na may warrant. Pero hindi niya ibinaba doon sa ahensya niya na hanapin. 'Di ba? Kaya nga nalusutan eh. Tapos ito na nga nung Lunes, Miyerkules last week, kausap na nga niya eh. 'Di ba? Kausap niya eh. Hindi man lang siya nag-iwan ng detail o protection ng kanitong detail para kahit saan ka pumunta hindi ka magagalaw. Pero double purpose 'yon para malalaman din kung saan ka pupunta. Wala nga siyang ginawang ganun eh. So kaya ako naiintindihan ko kung gano'n ka-incompetent yung DILG Secretary, naiintindihan ko yung subordinate offices, subordinate units na hindi makakarating sa kanila yung ganong pagbaba. Go, Chiki. Yes, Senator, good evening. Si Chiki Vergel Yes. po ito. Actually, napag-usapan na rin yung warrant. Maraming nagtanong last, what was that, May 13 ba yun? Yung nangyari yung shooting po sa Senado. Maraming nagtanong, bakit si Trillanes, wala naman siyang authority by any law na may hawak ng warrant. Bakit siya yung may hawak ng warrant? So, bakit po nasa inyo yung warrant? Nung Senator May Bato. 11 po yun. That 11, was okay. May 11. Okay. Ganito po. I was there because meron kaming solid intel na Bato will appear on that Monday. Ngayon, alam ko rin, may solid information ako na may warrant, may sealed warrant si Bato. Okay? Ngayon, nandoon yung NBI. Mas nauna dumating yung NBI. I think the day before pa lang, nandoon na sila. Sila may hawak ng warrant. Ngayon, nung tumakbo na nga si Bato doon sa session hall, nag-appear ako doon sa may session hall, tinatanong nung media, bakit aarestuhin si Bato? Sabi ko, aarestuhin si Bato ng NBI dahil meron ng ICC warrant. Sabi niya, Sir, meron ba kayong kopya? Anong pruweba nyo na merong ICC warrant? So hiniram ko ngayon yung kopya ng NBI ng warrant para ipakita dun sa media. That's how it went. I was not there to serve the warrant of arrest kay Bato. It was the NBI who was there to serve the warrant. Kaso andun sila sa tabi ko, hindi naman sila kilala ng mga media. Alam niyo dun sa Senate media, nagkagulo na sila doon. Yeah. Andun sila sa tabi ko eh. Kaso naka-plain clothes sila. Okay? Ngayon, di tinatanong, bakit aarestuhin si Bato? Nga naman, pagka hindi nalaman ng media anong basis, parang lalabas nga nito, parang political persecution lang. O parang magic lang, walang basis, aarestuhin mo si Bato.
Sa kaya doon ko, hiniram ko yung kopya ng NBI at yun yung pinakita ko Yeah. sa publiko. I was explaining that to the media hoping that they would articulate it that way. Kaso syempre, alam nyo naman doon, may mga bagong dumarating at yung iba hindi naman naririnig yung Yeah. mga una kong statement. Kaya I was paulit-ulit niya ako doon, no? O ito po ang kopya ng ICC warrant. Hiningi nila ay sabi na, sir, i-flash nyo, ganon-ganon. Tapos ang reporting na nila sa iba't ibang istasyon nila na ako yung nagse-serve. So ganun po yung miscommunication on. But right from the get-go, dun sa mga unang reporter na nagtanong na nandoon ako, sinabi ko, I was there dahil hinamon ako ni Bato. Yes. Mabuti Tapos, nilinaw, oo. mabuti nilinaw niyo po 'yan ulit dahil hanggang ngayon marami pong nagtatanong about that, no? Pero Senator, meron pa bang ibang mga warrant na? Kasi sabi niyo po, susunod na si Bongo, hindi po ba? Sinabi niyo last time dun sa listahan. So, it's Digong, tapos si Senator Bato, which is nangyari na nga, may warrant. Co-perpetrators, Oo. Tapos next is Senator Bongo. So, meron ka bang additional information about this or updated info? Ang sinasabi ko nga po, kasi may lumabas na ulat na meron na raw warrant si Bongo. Wala pa pong warrant sa aking pagkakaalam. Ito po ay kung darating man yan, mga ilang buwan pa. Okay? Ilang buwan pa po ang Okay. siguro antayin natin bago lumabas yon. Yun po masasabi ko. Okay. Last na lang, Senator Trillanes, kasi ubus na oras. Pero dahil dati naman kayong senador at nagsilbi na kayo bilang senador at matagal-tagal din kayo doon nagtrabaho sa Pasay, doon sa building na yun. Di ko alam kung napanood niyo yung kanina pero hinga ko sana kayo ng reaksyon na yung ganong klaseng diskurso ay nangyayari sa floor. Yun na nga po, no? Ito, sasabihin ko na nga po na simula po nung pumasok yung mga Duterte senators, talagang binalahura nila, hindi lang itong Senado 'di ba? Sanay kasi sila na yung buong democratic institutions binabalahura. Nung pumasok sila diyan simula nung 2019, ganun na. Pababa na ng pababa yung standard kasi nasanay sila kay Digong. Palaging walang Nag-freeze. Sayang. Kapit. Nag-freeze ng tuluyan. anything Ayan, goes. ayan. Kaya ganyan na po ang narating natin. Yes. Sorry, Senator, medyo naputol Yes. yung yung last two sentences nyo pero to wrap it up, ano po yung punto nyo doon sa mga nasaksihan ninyo? Ang rason kung bakit bumababa na ang kalidad ng Senado ngayon ay dahil doon sa mga Duterte senators. Alam nyo, binaba yung standard. Kita nyo, sa kampanya pa lang, sinimulan ni Duterte na yung 3 to 6 months, tatanggalin niya yung crime, corruption, illegal drugs. Tapos nagsinungaling. Diba? Si Cayetano, ano yung sinabi niya? Pag binoto nyo daw si Cayetano, bibigyan niya kayo ng tagsa 10,000 bawat isa. Kumbaga, lokohan na O si Marcoleta, sinabi niya, pagka binoto siya, bababa niya yung bill ng inyong kuryente. Kumbaga, lokohan Kaya ngayon, andyan sila ngayon sa Senado. What do you expect from them? Di ba talagang, puro fake news, puro panloloko. Kaya sana darating yung panahon na mapalitan at mawala na yung mga ganyang klase mga senador. Okay, sayang. May isa pa sana akong tanong. Pwede ba? Isa na lang, Parang pwede Senator pa, Trillanes. 49 pa lang. Opo. Yung bagong composition ng Blue Ribbon Committee, in-announce na kanina alam natin nakahang yung investigasyon pagdating doon sa flood control. Yung composition na yon, yung reaction nyo lang po doon. Wala na po tayong magagawa kasi ang composition ng Senado is bali 19 yan 19 members tapos 2 ex officio o 3 ex officio members. Parang isa lang ang senador na hindi member diyan technically. Pero ang questionable lang doon, I have no problem with Senator Pia being there, Ano sasabihin mo? chairman. Pero itong si Jinggoy Mga kapatid, Estrada ay Nag-aabang tayo, siya yung nauna na nga vice tayong gumastos.
Opo. Sorry. Si Jinggoy po yung vice chairman. Yun po ang questionable doon. Siya yung maraming kaso, di ho ba? Mhm. May mga members nga na nadawit na doon sa mga unang parte ng investigasyon. Okay, ako pasensya na kayo nagkakaroon ng mga sapaw-sapaw na audio, Senator. Pero thank you for joining us ngayong gabi po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Thank you. Sen.